Makikita sa isang larawan na may isang binatilyong nakatayo sa bangin na animoy may hinihiling sa kanyang pamilya. Ayon sa balita, 3 silang namatay matapos mahulog mula sa mataas na bangin sa Maharashtra, India. Sa unang mga ulat, parang malinaw naman ang kwento. Gusto raw ng binatilyong si Kunal Changude ng isang iPhone. Nagkaroon umano sila ng problema tungkol sa monthly payment nito. At matapos ang isang argumento sa kanyang pamilya, umakyat si Kunal sa isang bangin at nagbanta ito na tatapusin na ang kanyang buhay. Sinundan siya ng kanyang mga magulang. 3 oras silang sinubukang kumbinsihin si Kunal na bumalik, pero bandang 1:00 ng hapon nangyari ang hindi inaasahan. Sa loob lamang ng ilang minuto, 3 silang namatay. Pero habang kumakalat ang kwento sa internet, hindi pala siguradong iPhone ang tunay na dahilan. At ngayon, may bagong impormasyon mula mismo sa pamilya at sa mga investigador na nagpapakita na maaring mas malalim pa pala ang pinagmula ng trahedyang ito. Sabay-sabay nating alamin ang natatagong kwento at misteryo ng mundo na mahirap ipaliwanag. Ang insidente ay nangyari noong August 21, 2026 sa area ng Tisgaon ng Chhatrapati Sambhaji Nagar sa Maharashtra, India. Dito matatagpuan ang isang burol na tinatawag na Kawadya Dungar. Ayon sa mga ulat, si Kunal Changude ay 18 years old pa lamang. Ang kanyang ama na si Muridlar Changude na 48 at ang kanyang ina na si Sangeeta Changude. Nakatira ang buong pamilya sa Zaltapata area. Sa unang tingin, maaring isipin na ordinaryong pamilya lamang sila, pero ayon sa mga sumunod na ulat, matagal na palang may problema sa loob ng kanilang pamilya. Ayon sa Times of India, sinabi ng pulisya na mayroong malalim at patagal ng family differences sa pagitan ng mga miyembro ng pamilyang ito. May isa pa silang pinagdadaanan na wala na rin umano ang pamilya ng isa nilang anak dahil sa sakit. At si Kunal ang kanilang natitirang anak na lalaki. Ayon sa police information na iniulat ng Times of India, naghahanda rin siya noon sa isang exam at nakakuha ng mahigit 90% sa kanilang class board examination. Kaya hindi ito basta tungkol lang sa isang teenager na gusto lamang ng mamahaling cellphone. May isang pamilya rito na may sarili ng mga problema bago pa man mangyari ang trahedya. Pero papaano nga ba nakapasok ang iPhone sa kwentong ito? Sa mga unang ulat mula sa police sources, sinabi na mayroong argumento tungkol sa isang bagong cellphone. Ayon sa News 24 at iba pang media reports, bumili umano si Kunal ng iPhone at nagkaroon ng problema sa pagbabayad nito ng installments. Dahil hindi niya kayang bayaran ang kinakailangang installment, humingi umano siya ng tulong sa kanyang pamilya. At dito nagsimula ang tunay na problema. Ang kanyang ama na si Murlidhar ay nagtatrabaho bilang driver at siya ang pangunahing kumikita ng pera para sa kanyang pamilya. Nang hindi umano maibigay ang hinihinging pera ni Kunal sa kanyang ama, at dito nga nagumpisa ang matinding alitan. Pagkatapos nito, umalis siya papunta sa isang burol sa Kawadya Dungar. Bandang 10:00 ng umaga, ayon sa unang police account, nagbanta siya na magpapakamatay. Pagdating ng kanyang magulang sa burol, nakita nila si Kunal na nasa bangin at nagbanta na tuluyan siyang tatalon. Bilang magulang, hindi mo siguro gugusting makita ang iyong anak na magpapakamatay, lalong-lalo na sa harapan mo. Sumama rin ang mga pulis at mga rescue team upang mapababa si Kunal ng ligtas, pero hindi ito naging madali. Nasa gilid siya ng isang matarik na bahagi ng burol at habang sinusubukan siyang kausapin ng kanyang mga magulang at mga otoridad, patuloy umano siyang gumagalaw sa paligid ng cliff edge. Halos 3 oras silang nakipag-usap sa kanya. Sinubukan pa umano ng mga bombero na maglagay ng safety net sa ibaba. Isang witness na si Sanjay Jadhav ang nagsabing paulit-ulit siyang kinakausap ng kanyang mga magulang at ng mga pulis. Ayon sa kanyang salaysay, desperado na ang mga magulang na kumbinsihin si Kunal na bumalik, lalo na ang kanyang ina. Patuloy mo nitong nakikipag-usap sa kanyang anak na wag nang tumalon. Habang lumilipas ang oras, umaasa silang makukumbinsi pa nila si Kunal. Bandang 1:00 ng hapon, lumapit si Muridlar sa kanyang anak. Napakasimple lang ng kanyang plano.
ito ay ilayo si Kunal sa isang pwesto sa bangin kung saan maaari siyang tuluyang mahulog kung sakaling mamali siya ng hakbang. Pero sa sandaling iyon, bigla nangyari ang kinatatakutan ng lahat. Bigla na lang siyang tumalon. Sinubukan siyang abutin ng kanyang ama, ngunit dahil sa pagkadulas nito sa maputik na bahagi ng burol ay pareho silang nahulog. Naiwan ang kanyang ina na si Sanggita sa itaas. Nakita niya ang nangyari sa kanyang asawa at anak at ilang sandali lamang pagkatapos nito, nahulog din siya mula sa burol. Ayon sa pulis na iniulat ng Indian Express at News 24, ang tatlong ito ay namatay sa insidente. At dito naging mas kakaibang kaso dahil nung una ay tungkol lamang ito sa iPhone, pero ilang araw matapos ang trahedya, nagsimulan lumabas ang ibang impormasyon. Ang tiyahin ni Kunal na si Pallavi Patil ay mariing tumututol sa mga kumakalat na claim na namatay daw ang pamilya dahil lamang sa isang iPhone. Sinabi niyang hindi alam ng mga taong gumagawa ng mga video online ang tunay na nangyari sa kanilang pamilya at inihiling niya sa publiko na huwag gumawa ng mga kwento para lamang sa views at likes. Ayon sa Times of India, sinabi ni DCP Pankaj Atulkar na ang preliminary investigation ay nagpapakitang maaaring family dispute at some serious differences within ang mas malaking faktor ng trahedya at may isa pang nakakagulat rito. Ayon sa police findings, noong 2025, pumunta na rin umano si Kunal sa parehong lugar matapos hindi matupad ang kanyang demand para sa isang iPhone. Noong pagkakataong iyon, nagbanta rin siya umano na magpapakamatay. Dumating ang mga pulis, kinumbinsi siya at kalaunan nakauwi siya kasama ng kanyang mga magulang. Pero ayon sa isang pulis na nakausap ng Times of India, nalaser niya pa ginawa ang ganitong bagay. Pero mas kakaiba ang nangyari ngayon at ang salaysay na iyon ay marahil ang pinakamahalagang bahagi ng buong kaso. Dahil kung may iPhone-related incident na noong nakarang taon, ibig sabihin, maaaring hindi sapat ang cellphone para ipaliwanag kung bakit nangyari ang trahedya noong August 21. May isa pang bagay na lumabas sa investigasyon. May mga video si Sanggita sa social media na umano'y nagpapakita ng personal na problema at ng kanyang emotional distress. Isang araw bago ang trahedya, nag-upload umano siya ng video tungkol sa relationships at pagpapalaga sa isa't isa. Hindi natin dapat agad sabihin na ang video na iyon ang dahilan na nangyari. Hindi rin natin maaaring gawin ang konklusyon tungkol sa kanyang mental state base lamang sa isang social media post. Pero ipinapakita nito na maaaring may mga problemang umiiral sa loob ng pamilya na hindi nakikita ng publiko. At ayon mismo sa mga bagong ulat, iniimbestigahan ng mga otoridad kung merong mas malalim na family tension sa likod ng trahedyang ito. Inimbestigahan din nila kung merong tunay na issue tungkol sa iPhone installments. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento. At marahil, ito ang pinakamahalagang bagay na dapat natin tandaan. Hindi dapat agad gawing headline ng isang bagay na hindi pa napapatunayan ng buong dahilan ng isang pagkamatay. Dahil sa loob ng bawat viral story, may totoong pamilya, may totoong tao, at may mga taong naiwan upang harapin ang resulta. Kaya kung tatanungin, namatay ba ang isang pamilya dahil sa iPhone? Siguro ang pinaka-honest na sagot sa mga kasong ito ay hindi natin alam. Iniugnay ng mga unang ulat ang insidente sa isang iPhone at sa problema sa installment payments. Pero kalaunan, itinanggi ito ng pamilya at sinabi ng pulisya na may mas malalim pa na family conflict ang kanilang inimbestigahan. Kaya mas tama sigurong sabihin natin na ang iPhone ay bahagi lamang ng kwento dahil minsan ang isang trahedya ay hindi nagsisimula sa isang bagay lamang. Sa ganitong kaso, madaling gumawa ng sensational na headline, iPhone ang pumatay sa isang pamilya. Madaling i-share, madaling panoorin, pero ang totoong kwento ay mas komplikado pa kesa sa isang headline. At habang patuloy ang investigasyon sa pagkamatay ni Kunal, Muralidhar at Sanggita, marahil ang pinakamahalagang leksyon ay hindi tungkol sa iPhone. Ito ay tungkol sa kung gaano kalalim ang maaaring maging epekto ng problema sa loob ng isang pamilya kapag hindi ito naagapan.
At kung may isang bagay man tayong dapat matutunan mula sa trahedyang ito ay ang halaga ng pakikinig, paghingi ng tulong at paglapit sa taong maaaring nasa bingit na ng isang mapanganib na desisyon. Dahil minsan, ang isang pag-uusap na ginawa sa tamang oras ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isang problema at ng isang trahedya.